Yun, day 10 na at third day na at last night na mamaya ng inang. At ito nabigyan ng task sila Tito Pito, si Justin at saka si Insan Uni. Wala pa halos kaming tulog niyan dahil nga mga puyat din kagabi. At ito dahil nga napakatagal na nung puntod na yan, 25 years na hindi nabuksan dahil ang mga bata pa kami noon namatay ang tatang. Ayan, si Sanone, nakakita mo naman. Ang diskarte pala dyan, medyo matigas yung medyo matigas ang puntod. Na lumambot lang nung natanggal namin yung lapida na yun. At yun, nabutas na. At napakahirap talagang butasin yan. Nahirapan silang butasin yan dahil taga-video lang din naman ako. At yan na, nabutas na. Lumayo kami ng konti kasi pinasigaw. Pero halos na wala naman sumigaw. Pero ang sabi nga nun, yung alabok o parang nasasama lang sa hangin, delikado pa rin yun. O masama pa rin sa kalusugan ng mga buhay. At ayan na, tinuloy-tuloy lang yung paano yung pagbubutas dyan. At talagang medyo nahirapan pa rin. Napakatitindi ng mga taga-butas natin yan. Si Tito Pito, siya rin yung last time na nagbutas doon sa kabila. Kasama niya sila Insan Uni. Sila Insan Uni rin yata umutas doon, sila Tito Arnold. Yan. Nakakita nyo naman buong-buo pa yung kabaong. At napagkakitaan pa nga yan, nabenta pa yan ni Tito Pito. Sabi ko nga, huwag nang tupiin, hindi na mahalatang kabaong. At makikita nyo mamaya talagang buo pa, solid yung nabili na sa loob ng 25 years. Kinalawang lang konti pero hindi totally na deform o hindi totally na nasira o nabulok. Kaya napaka-solid naman nung gumagawa na tol na yan. Kung sino ko man, ayos yung quality ng atol na ginagawa nyo. Pero syempre, ayaw pa rin natin bumili na ganyang atol. Syempre, mahaba pa ang buhay natin. Pero yun, meron nung parang kwento narinig na si Dolphy daw, meron nung nabiling atol kaya humaba rin ng gano'n ang buhay. Minsan hinihigaan niya rin daw. Ayan. Basta, nakita nyo naman na napaka intact pa rin, binubuo pa rin pati yung mga tela sa loob ng 25 years. Sa dami na nangyayari sa mundo, sa dami ng mga bagay-bagay na naranasan natin, meron pala mga ganyan ng bagay. 25 years hindi nasira halos yung mga tela, yung pantalon, yung barong, solid. At ayun nga, yan ang tatang, medyo buto-buto na rin talaga pero hindi pa totally butong-buto kasi yung buhok niya naka-intact pa rin sa bungo. Yan, sana all yung buhok makapal pa. Pero ayun nga, nakita niyo naman yung barong, pwede pang gamitin ni Tito Pito yan. Pero napaka-solid, pati yung postiso parehong buo sa loob ng 25 years, parang hindi nasira. Dapat kahit papano meron mga bagay na makakasira doon sa postiso na yan. At saka yan, talagang sabi ko, Tito Pito, sinupin mo yung bawat buto. Baka kasi multoy nga ng tatang, masabihin, Pito, yung piraso ng daliri ko nasa medyas pa, parang ganon. Mga biro-biro na lang din namin yun para kahit pa paano hindi puro seryoso yung pinagkagawa. Tsaka yan, 2 sako yan. Yung mga sako ng damit pinagsama-sama namin. Tsaka yung sako ng buto pinagsama-sama rin namin. Dahil syempre kailangan pa rin natin ipasok yung buto rin sa loob na paglalagakan din kay ina. Tsaka yan, preparation dapat sa buhay ng mga tao. Dapat talaga hindi lang bahay ang napapaghandaan o ipinagpapatayo. Dapat ipinaglalaanan din talaga ng mga buhay kung saan sila ilalagak ng mas mahabang panahon ang kanilang final destination
ang nicho o libingan. Sabi nga, mabuhay magastos at ang mamatay magastos din. Kaya dapat din paghandaan talaga yan, maituro sa mga bata na magsinop ng mga pera o paglaanan yung mga ganyang bagay. Kaya laking pasalamat namin kay Tatang na yan, naipundar niya yung lupa na yan. Naipundar niya yung lupa na yan para sa kanyang pamilya. At ayun nga, nagkaroon pa ng konting diskusyon dyan sa lupa na yan dahil nga basta nagkaroon ng isang diskusyon at buhay pa ang inang nun. Binidyo ko din yun na talagang sa atin yung lupa na yan at walang pwede magpaalis sa atin dyan dahil ang Tatang nagbayad dyan. Walang sino man pwede magtampo sa amin kung sino yung pwede namin papasukin o pwede namin pahintulutan. Pwede pahintulutan ng magkakapatid na makapasok o ilagap dyan sa sementeryo na yan dahil ang Tatang ang nagpundar niyan ng lupa na yan at ang Tatang lang at ang angkan lang ng Tatang may karapatan yan. Kaya yun, sa mga bagay na yun saksi tayo sa mga napagkwentuhan namin nila inang. Masarap ka kwentuhan ng inang nabubuhay pa. Masarap siyang kwento dahil napakalinaw lang kanyang isip. Malabo ang kanyang mata pero yung pang-isip at pandinig niya sa mga bagay, pangalan, inuungkat mo. Ako mahilig kasi ang ungkat kung sino yung kamag-anak namin, paano namin naging kamag-anak at yung mga ganitong istorya. Kaya pag nandiyan kami na nagdadalaw ako sa mga inang, yun nga, talagang napapag-usapan namin yung mga ganong bagay. At saka ayun nga, sabi raw ng inang, medyo hindi ako nadadalaw noong November, medyo matumal tayo noong November, medyo talagang yung mga panahon na yun napakaalat ng pasok ng pera sa akin, kaya madalang din ako magawi sa inang. Pero hindi ko akalain na ngayon na pala yung napakabilis na panahon. Dahil nga nung huling punta ko kay inang November 1, November 1 may event ako pa, tapos November 30 basta halala nandun ako kay inang. Dumating pa si Tito Bembol doon, nakasama pa namin. Buti nga si Tito Bembol kahit pa paano buhay niya pa nakakausap pa. Malakas pa inang noon, talagang lang. At nung punta namin nung November 25 o 24 dahil aalis nga kami, doon ko na una nakita at kinabahan ako na parang may something ang inang na dinaramdam dahil huminat na inihingal na nga. Ayun nga, dapat nung 29 dadaan ako sa inang nun, kaso gabi na, baka ako mainom din ako kasi nagpunta akong Baliwag nun. Pero dapat para may nag-uudyok sa akin pumunta, kaso hindi ko naman nagawa hanggang ayun nga, nakapunta na lang ako pagkatapos ng event ko ng 30 kasi may event ako sa Claritel sa Giginto. At ayun nga, pagkatapos ng event kinabukasan ng umaga na nag-send ng message si Tito Haji sa GC at di ako nag-atubili na pumunta talaga sa inang para dala ng prutas. At ayun, kahit pa paano nakakakain at nakakapagsalita-salita pa siya nun. At malinaw pa ang isip niya, talagang nabugbog lang sa pagkakatumba. At ito, balik tayo rito sa taol nito. Ito nga, pwede pang ibenta to, at bebenta na ni Tito Pito yan. Sabi ko nga yan, benta pa lang ng buong ganyan kasi hindi na mahalatang mukhang taol At saka ayun niya, pero syempre dinurog-durog niya pa rin para kahit pa paano madaling bitbitin. Mahirap naman bitbitin mag-isa yan. Baka akala nag-aalok ka na, nagbebenta ka na taol, nag-aalok ka na taol. Sabi ko daling kay Boss Toyo yan, 25 years old na daig pa sa mga history. Tsaka yan nga, sabi ng Tito Arnold, tanggalin yung mga nakakanto-kantong ganyan. Si Tito Arnold talagang mga tagapag-alaga ng ano na yan, ng nicho na yan, ng puntod na yan. Siya talagang simula bata siya naglilinis, sila nila Tito Pongol. Ngayon kaya pinapamana sa mga pamangkin, sa apo. Kaya si Justin, napaka-solid ng bata na yan. Maraming memory si Justin na balang araw may kukwento niya sa mga pinsan niya. Talagang
napapakinabangan yan si Justin. At saka ito na, nagluluto na si Pancho at si Kuya Robert. Napakasolid magluto ng manok niya ni Pancho. At si Kuya Pito, Tito Pito, nakaligo na. Talagang napaka-solid din ng araw na yan. Tsaka yun, may natapat akong event dyan kaya pagkatapos yan, pupunta pa ako ng Pampanga. Nakapag-down na sa akin yun. Kung talagang hindi nakapag-down sa akin ng halos kalahati yun, hindi ko na pupuntahan. Marami ako na-miss nung ika-third night ng inang kasi doon nagsilta sila Tito Haji, may nag-preach na pastor, tsaka may kumanta na singer. Pero ganun niya pinagpaalam ko naman kay inang kako. Aalis ka ako ng 7, 8, 9, 10. Basta babalik ako sa mga susunod na araw at babantayan ulit kita. Pero hindi natin alam na ang pinaka last day pala ng inang yung December 7. At saka yan, napunta pa kami sa kay Idol TikTok, nadaan kami dahil doon din pala yung daan papunta sa venue namin yan sa Pampanga. At yun lang, isang mabilis. Pagkatapos yan ng setup ko sa Pampanga, 11, 12 kagad nandito na ulit ako sa lamay ng inang. At ito ang pinakamatitindi, hindi mga natulog yan, iinuman kami dyan kasi nga gusto namin mapatagal. Pag ewan ko ba kung bakit pag may iniinom, tumatagal kami sa puyatan. Pero pag wala kami iniinom, mga antok na antok yung mga yan. At saka yan, siyempre dyan nagbibiroan yung mga pinsan dahil na ayun lang din magagawa namin. At saka ayun lang din yung mga bonding namin dahil nga wala nga lahat kami na napipigat at hindi raw kayo nakita na malaking kawalan ang inang sa pamilya namin. Sabi nga ang nanay ang nawala sa pamilya, malaking bagay. Kumbaga minsan nagkakanya-kanya ang buhay ng mga anak. At hindi natin maiwasan mag-isip yun kasi may kanya-kanya rin tayo minsan na hindi nagugustuhan sa kapwa natin o kamag-anak natin na nagbibigay sa atin na sabi, bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na, basta't nawala sa ganito. Kaso nga lang, siyempre ang inang ayaw pa rin ng mga ganun, magkanya-kanya o magkaroon ng bagay na pagtatalunan. Kaya maganda rin yung sabi ng Tito Haji nung pagkatapos ng libing, kahit pa paano i-bind pa rin natin yung sarili natin once a week, kita-kita tayo, konting kainan, konting ganito, para yung family pa rin natin, nabubuo pa rin yung bonding. Mahirap kasi yung ayun nga, wala na tayong pupuntahang isang inang na pwede magbuklod sa atin. At ngayon, yan, medyo magiging busy na nga rin tayo dahil December din ngayon. Maraming okasyon na syempre mamimiss natin natin. Tsaka ito, napakasisipag ng mga pinsan natin. Ito anak ni Teresa. At ito yung mga anak din naman ng Lolo Momong. Sila Tito Amang nandiyan dyan. Nag-stay yan hanggang alas 4. Sa Pato Tito Haji, naabot din. Tapos yan, sila Paula, napakasisipag nila Paula. Talagang tumulong sa paghihiwa ng carrots sa yan, si Insan. Pinagas na ni Insan yung carrots. Napakasisipag at saka talaga nagpa-umaga na. Dahil huling gabi na nga ng inang at mamaya ay ihahatid na namin siya sa kanyang huling antungan. At magkakasama na sila ni Tatang sa iisang puntod sa tagal din nila hindi nakita, sa 25 years din silang nagkalayo. At ayan nga, sabi nga, ang pintuan ng langit ang kabaong o ang sementeryo. Kaya sa mga takot na mapunta sa langit, hindi mo pwedeng didaanan sa sementeryo. Lahat tayo dyan hihimlay. Tsaka yan, si Kuya Robert napaka-solid hanggang umaga. Siya nagluto, siya talaga nagtitimpla. Unang ano rin niya kasi, unang apo na yung apo nila si Teresa, yun yung
asawa. Kaya talagang Gago rin yung bayo mga mo. bata-bata napakasolid yan. Saka salamat kila Isang Rosby, saka kila Tomas. Talagang nakipuyat sa amin. Bawal magatin, bawal magatin. Alas 5 na yata sila umuwi. Saka ito si Boss Pancho, si Paring Pancho. Nakakita nyo naman. Salamat ulit mga insan. Nakakita nyo naman. Talagang hindi umalis. Talagang nakipaglamay. Take pa ibang mga ako. Alas 5 na pala, alas 5 na. Medyo syempre pagod din siguro kaya hindi mga nakapunta. Pero salamat sa mga nakasama natin makipaglamay sa huling gabi na ating inang. Tsaka yan nga, sabi ko itong video na ito, makikita na pwede namin i-play pang buhay. Pwede namin silip-silipin pag nami-miss namin ang inang. Pag mayroong mga bagay na hindi kami napapagkunuan, sige, pwede rin naman natin itong gawing pampalakas sa isa't isa na ang inang. Tsak naman ayaw naman tayo magkawatak-watak nun. At saka yan nga, ang inang, sabi ko, inang, ba't siya ganun, ba't sila pinatama mo kami? Pero alam ko naman, hindi naman kasi ako tumatay at wala naman hindi ko sa wedding. Pero congrats sa mga napatama na inang. Talagang sabi niya, patatamaan niya kayo. Si Vero hindi pa tumata, pero sabi niya inang tatama. At saka yun niya, nagbigay ng mga ng number ang inang natayaan. Nagulat kami. At saka hindi ko alam bakit nagsabi ang inang ng 30-10. Ibig sabihin, yung 30-10, birthday niya, January 30. Gusto mo ba sa inyo mo na mo eh? Tapos yung 10, December 10, ang libing niya. Parang gano'n. Kasi December 7 siya namatay. 3 days lang. 5 a.m. Ayun niya, tumapat ang December 10. Kaya tinatanong namin bakit ano yung December, yung 30-10 o 10. Yan, yun ang ginagawa. 30-10 sa o 10 o 30 na binigay niya number. Kasi table na. Obvious eh. Pinaliwanag na pa yun. Yung 22-8. Dalawa kasi silang lulukod sa kasal na. Kaya 22-10, 22, tapos 8 yung date ng 22 na luluhod, tapos 8 yung date. Pero pinabukasan tumama 21-8. Talagang montik na. Tsaka yan, pinatama rin ng inang yung number ng bahay namin, 1714. Sabi siguro na inang, ito na tayaan nyo, nakikita nyo na yung number ng bahay. Nandiyan dyan na sa harap, hindi nyo patayaan. Sayang. At tsaka nabutan na kami ng liwanag. Medyo talagang solid yung mga pininsa natin yan. Ako may hangover na ako at may sobrang antok. Dahil nga in-entertain din natin, ayaw din naman natin iwanan yung mga pinsa natin na hindi pa nakakauwi. Kaya syempre nakakaya pa rin yun sa kanila. Pero maraming salamat. At saka yan nga, marami tayong video na nagawa sa loob ng 7 o 11 o 10 days o 11 days na huling sandali na inang. Hindi ko na makakalain na hanggang ganong kabilis sa loob ng 10 araw wala na ang inang. Pero ganun talaga ang buhay. Pagpasalamat natin yung mga panahon na nakasama natin sila. At kaya nga habang may panahon tayo na buhay pa yung mga tao na mahalaga sa atin, ipaunawa o paramdam na lang natin sa kanila na mahal natin sila. Kung mahalaga sila sa atin, konting tampuhan, konting hindi pagkakaintindihan, pwede naman mapag-usapan o pwede na lang palayain o pwede na lang pansinin mga bagay-bagay, lalo na mga magulang natin. Dahil ang mga magulang natin malaking biyaya yan sa atin. Dahil kung hindi dahil sa kanila wala tayo rito sa mundo. At yun, pagpasalamat natin sa Diyos yung bawat minuto, bawat oras na binibigay niya sa atin. Minakasalamuha tayo. Pagpasalamat natin sa Diyos yun, dahil hindi lahat ng tao mapalad na maabot sa edad natin. May mga bata na namatay kaagad. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na umabot sa mga ganitong edad sa ganyan. Basta, tsaka yun rin, kalusugan natin, ingatan natin. Sa mga panahon nito, hindi na tayo mga pabata. Simple lang ang buhay at napakabilis lang ng buhay. Kaya dapat natin pahalagahan. Magbigay tayo ng kabutihan sa kapwa. At tumanggap din naman tayo ng kabutihan mula sa iba. Kasi hindi naman pwede yung ganun. At nagbigay lang tayo ng bigay. Kailangan tumatanggap din tayo
pride natin minsan hindi tayo marunong tumanggap ng biyaya na nagmumula rin sa iba. Ayun lang, bukas lilibing na natin ang inang, huling sulyap na natin sa inang. Kaya't marami rin salamat sa mga tao na nakiramay at nakipuyat para sa inang.